Pero alam mo ang nakakagulat dito, walang tumigil kay Romel eh. Walang nagsabi mali yan. Hiya na rin sila, yung mga kapulisan sa ginagawa nila. Tingin ko si Romel walang plano. Ang plano lang mag-execute kung anong sabihin ng kung sino mang nasa nag-o-order. O dalhin mo ito, o pumunta ka doon. Parang ganun eh. Kasi di wala siyang first harap niya sa press conference. Wasn't about crime index, crime prevention. Wala ako narinig. So, sa nangyaring to sa Vice President na ganito yung nangyayari sa security niya, what will happen now to the next? Ibig bang sabihin nito, kayang-kaya nila sabihin, ay nako, pag ikaw hindi sa'yo, kukunin namin yan. Oh, So, what kasi will may happen president now, right? eh. Yeah, may president yan. So, they will just invoke the Romel doctrine of removing security of the Vice President. Diba? Oh, yeah, yan. Diyan makikilala si Romel. Imbis na makilala sa mga programa ng PNP, yung pag-aalis ng mga security ni Vice Presidente. Nakakalungkot kasi ang ating politika, hindi naman tayo madalas nagboboto ng magkasama sa partido eh. Karimitan yan, ang sense natin magkahiwalay para may checks and balance. Nagkataon tayo ngayon, may tumakbo sa unity, so ang taong bayan nag-decide, o sige, magkasama kayo ha. Pero alam mo ang nakakagulat dito, walang tumigil kay Romel eh. Walang nagsabi mali yan. Diba? Kahit yung mga tagagawa ng batas natin, wala. Oo, in a bet na parang may license to do whatever you want. Ganito na ba ngayon? Do you think it's also like a sample? Yung sinasample na kung ang Vice President, yes! nagaganto namin. So kayo, kaya namin. Do you think nagagamit siya to be like a example to sa inyo, ha? Oo. Ganon. Clearly, katulad nga yung raid sa KOJC. Ano ba yon, 'di ba? So sinampulan namin kayo. Nakita nyo, kaya namin kahit walang declaration of martial law. Ikaw, PRRD, menungsang ka namin ng security. Naramdaman nyo. Ikaw, City Mayor, papantan ko hepe 3 beses, kahit yung isa hindi pa nagiinit yung puwit sa upuan, pinaltan na. Kaya namin. It's really the wanton use of force and power. Ngayon, nakita nila, hindi ka na sa amin ha. Sige, ito gagawin namin sa iyo. Kaso naman. Oo, 'di ba? So makikita natin ang common denominator diyan, taga Davao City at Duterte. Alam mo, nabanggit mo na rin yung KOJC. Kulang tayo sa kapulisan, pero gano'ng karami yung mga napapadala. Dami. Alam mo, kaya nga ako natutuwa dun sa isa nyo. Ko nga dami natin kapulisan kasi sa daming pinadadala sa isang diba, meron kayo isa dyang pastor na naka-megaphone Parati ko yung pinanunood na nagtatawag, wag kayo dyan sa dilim. Kasi diba gusto nyo kaming bantayan? Dito kayo sa liwanag nang makita nyo kami. Tapos nahihiya na rin sila, yung mga kapulisan sa ginagawa nila. Tapos kaya nga ang call ko sa mga kapulisan, do not follow an illegal order. Why are you following an illegal order? Diba? Yun ang mahirap dyan sa both the police and the AFP. Kaya, alam mo yung kagaganyan nila, hindi maganda ang nakikita ko mangyayari. Tsaka sabi pa nila magche-checkpoint sila. Wala naman silang chine-check doon. Tapos checkpoint na sa labas ng gate. Tapos yung checkpoint nila, yung karatula nila, karatula pa nung mga sinibak or inilist na mga pulis. Hindi na updated. Tapos meron pa, wala silang nameplate. Ayaw din nila magpakilala kasi ayaw daw nilang makasuhan. Akala ko ba legal yung bakit hindi kayo 'di ba? Tapos galing pa yan ng Region 12. Di ba? So kung susuma total ang gastos diyan, araw-araw, naka-isang buwan na ba yung mga nakastasyon diyan?
Kasi June 10 nangyari yung insidente. After nun, mahigit na isang buwan. Gasolina, tao, pakain, magkano yan? Diba? Allowance pa. Yung, okay, now I'll go back to the yung, kasi, yung reason na kulang sa PNP, abay, ba't di sila nag-hire? Nasaan yung mga bago nilang tinetrain? Bakit ang daming gusto naman maging kapulisan? Bakit ibig sabihin kinakapos tayo? Di ba may study po yan, yung sa PSA? Pero may ratio yan eh. Tama. Ito ang population. So, ilan ang kakailanganin mo? So, that's it. Ang ibig ba sabihin nito, ina-accept nila na hindi nila nagawa yon, na kulang tayo, dapat nag-roster na sila or nagtanggap na sila ng mga pulis para hindi tayo kinakapos sa mga panahong ito. Lalo na ang mga nangyayari naman ng mga yung criminality, matagal na yan. Itong mga nangyayaring kabahaan, kalamidad, matagal na yan. Hindi bago to eh. Yeah. So, does it speak that way now that they did not study the data? Tingin ko si Romel walang plano. Ang plano lang mag-execute kung anong sabihin ng kung sino mang nasa nag-o-order, o dalhin mo ito, o pumunta ka doon. Parang ganun eh. Kasi wala siyang first harap niya sa press conference, wasn't about crime index, crime prevention. Wala akong narinig sa kanya na programs that were rolled out as defining his time as chief PNP. Ang narinig ko lang talaga sa kanila yung mga ginagawang ganyan. Nakilala siya sa KOJC, nakilala siya dun sa maisog na mga rallies na pinag-blah-blah, di ba? So technically, I don't think he's there to develop the institution. Kasi kita mo yung police ratio, police visibility. Ikaw nga ba nung Karina ba may nakita tayong police visibility? Wala. Samantalang before, makikita mo na yan, nakaposte, naglalabas na ng mga yung kanilang floatable equipment at ready to rescue. Ganun din ang AFP, ang Army, kilala dyan. Pero nung Karina, hindi ko sila naramdaman. Oo. Tsaka kasi diba nung yes. Isingit ko lang in relation na dyan kasi yung mga itong si General Marbil, kapansin-pansin na doon sa Davao na tinaguri ang safest city at wala namang ganoong threat unlike before talaga na may mga banta, kaya nga nalikha yung Task Force Davao, pinaigting yung police presence dyan, nagkaroon pa nga ng martial law, di ba? Pero nung nagkaroon ng balita, Mamalu, patungkol doon sa riskiest city, wala tayong narinig na merong nirelieve doon, merong pagdadagdag ng puwersa doon sa lugar na yon na riskiest city sa mga turista, di ba nakakahiya, hindi na po nababanggit ang Davao region doon. Bakit wala tayong narinig na gano'n na pangyayari na may nirelieve? Oy, parang wala kayo hindi kayo nagtatrabaho. Ito, dagdagan namin yung person nyo bagong pamumuno. Wala. Ang police ratio na pinag-uusapan natin ngayon daw 1:2,000. Ang gusto niya 1:500. So, kung ganon, ang laki ng kakulangan nun. So, tingnan mo sa ang area, ang police, ang crime index mataas, doon ka mag-double up ng iyong, Pero doon sa areas na tahimik naman at namamanage kahit may kakulangan doon sa police to population ratio, di pabayaan mo sila. Kasi technically, yung police under yan ng local government, di ba namimili ng 3 pangalan na ibibigay sa mayor, tapos si mayor itong pipiliin, yun ang na-appoint, or si governor, ganun yun. Pero ano bang ginawa nila sa Davao? Di ba pinaltan na ilang beses na, 3 beses na hindi sinasanggunid dun kay mayor. So anong ibig mong palabasin? Di ba? At in all this, si DILG Secretary tahimik. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa kanila. When it comes to areas such as Davao City, tahimik sila. They do not want to comment. But they do so many illegal actions na kuminsan ang taong bayan nag-wonder, ano bang ginagawa nyo? Hindi ba, political persecution?
Dahil Duterte, dahil... Ang Davao before is, pag nabanggit mo, it's about peace and order. Oo. Suddenly now, there's so much, parang ang daming kaguluhan tuloy sa tingin ng tao. Oo. Di ba, nag-iba parang nasisira yung imahe na napakatagal na naalagaan ng Davao. Pag ipinipik mo nila ang Davao City, punta tayo sa Leyte. Kamusta ang crime index sa Leyte? Di ba? I mean, when you start comparing things, wag mong i-compare ang Davao na Mansanas sa Leyte na, ano ba magandang comparison doon? Lemon, di ba? Apples and lemon, you cannot compare them. Pero certainly, ang peace and order situation sa Leyte, problematic. Ang peace and order sa Ilocos, hindi ko alam how updated the police to population ratio, pero kakaunti rin doon. So, hindi ko maintindihan kung ano yung ginagawa ni Romel. Sino ba si Romel?